Times 10 agad ang value ng mga anak niyo. Globally competitive. Times 10. Talaga, sir. Kaya lang sila mahal mag-enroll, Walang mahal at walang mura. Pero actually, sir, meron ng online tutoring. Di ba? Oo, madaming paraan para matuto eh. Hindi naman kailangan formal schooling sa mahal na eskwela. Kailangan lang, siguraduhin mo gusto mo. At sabi mo may online tutoring. Sa internet na madami ka mada-download na matututo ka manood ka lang sa mga cable TV ng lahat ng TV channels. May French, may Spanish, mayroong Chinese. Para makuha mo yung sound. No? Opo, yung accent. Yun eh. Pero ang suma total, ikaw, it's your choice. Ikaw ang magdidesisyon at sasabihin mo, gagawin ko to. Kung sana, at wala kang ginagawa, walang mangyayari. Oo nga po. Sir, di ba tayo, familiar tayo sa Tagalog, tsaka English. Ano naman yung other than English, ano yung pinakamagandang pag-aralan kayang lingwahe? Na feeling nyo maging advantageous sa inyo pag lumabas kayo ng bansa? Siguro Mandarin. Kasi maraming Chinese. Mandarin. Or one European language and Mandarin. Ganun. Sir, ako tanong ko lang, personal. 53 na ako, ba't di pa ako yung mayaman? Ano ba sa'yo yung sabihin ng mayaman? 3 kotse. Kasi isa lang ang kotse, maliit, no? Luma pa. Yun, gano'n. Ano ba nangyari sa akin? At kasi dati nung maliit ako, gusto ko at the age of 30, milyonaryo na ako. Pero walang nangyari. Anong ginawa mo para ma-atin mo yun? Wala nga. Kasi alam mo, moling ng moling. I keep saying na yung pagyaman, o gustong paglikom ng kayamanan, dapat may target ka eh. Magkano gusto mo, kailan mo gusto at bakit? Gusto ko maging kamukha kasing yaman ni Tita Carrie. Yan, madami yan. Umutang ako dyan, ayaw ko pa utangin eh. Dahil ang turo ko daw, huwag umutang kung hindi kailangan. Kaya ayaw ko pa utangin, ha? Sana magkatotoo nga. Hindi nga, sa totoo lang, di ba nung isa araw na pag-usapan natin, lista lang natin lahat ng ginagastos natin. Pupusta ko. Ako pupusta ko sa inyong lahat. Madaming kayong ginagastos, hindi nyo kailangan gastusin. Oo nga, sir. Kahit, sir, yung paglabas-labas sa pagkain sa labas, tapos magreklamo ba tumataba ako, nawawala yung figure ko. Alam niyo, second time ko pala kayo nakita ngayon, nung isang araw nung tayo sa kabilang stasyon. Nag-start na ako magtipid. Lagi ko chine-check yung ref kung alin doon ang pwede pang kainin at hindi itapon. Mina-maximize talaga. Wala nung makilala ko kayo, parang napag-isip-isip ko na kailangan ko talagang magtipid. Kasi minsan na dami-dami laman ng ref, pwede pang kainin, hindi na ilalabas. Pag makita mo, bulok na. Yung aming tinuturo nga yung kita mo, tanggalin mo yung gastos mo, yung matira, savings. Di ba? Yun ang mali. Dahil ang pananaw natin, kung may matira, yun lang may savings. Dapat, sa kita mo, tanggalin mo na yung savings mo. Pagkasyahin yung matira. Kaya sir, parang late na. 53 na ako. Hindi pa ako yung mayaman. Walang late. Wala pong late. Walang late. Kasi mahaba na buhay ngayon eh. Yung good news ngayon talaga, we live longer. Good news yan. Oo nga. Ang bad news naman, we live longer. Kasi bad news and good news at the same time. Pag hindi ka naghanda, mas matagal ka maghihirap. Kaya yon Tita Lu, hindi disadvantage sa iyo pagiging 53. Kung tumagal ka pa ng 83, di may 30 years ka pa. Magiging milyonaryo ka by then. Tsugi na ako nun by then. 30 years, easy yung 15 million makukuha mo. Tabi ka lang ng 33 pesos araw-araw. Yes. Ay, talaga. 30. Sir. Ang kagandahan dito, Tita Lu, yes. Jonas, yung tinuturo nga ni FJC sa ating mga OFWs na let your money work for you. Kasi maraming mga instrument na hindi natin alam, no, na nandiyan lang pala na pwede natin paglagakan ng ating pera. Nakikita pa mas malaking interest. Tama yan, Tita Terry. Kasi yan yung passive income na kahit tulog ka, pwede kang kumita. Pag tulog ka, ninakaw yung negosyo mo. Kailangan lang meron kang tinatabi. Ang susi doon, regular ka nagtatabi at nilalagak mo yung tinatabi mo regularly.
Pag gawin mo yan, mahabang panahon, patok yan. Lalago. Hindi na ako magpapamanicure. Lalago. Ako na lang mo yung linis. Yung mga pag gusto mo mag-save para wag magpamanicure, di magwantes ko na lang araw-araw, hindi makikita ng tao yung Kasi kukwentahin ko yung manicure ko araw sa isang buwan. Tsaka yung load ko. Oh. Puro tawag, pwede mo mag-text kasi malabo ang mata ko. Kung kukwentahin ko yun, sir, malaki talaga matitipid ko. Mahigit ng 30 pesos a day yun. Dapat nung ko pa kayo nakilala. Samantalang sir, ang advice nyo, kahit 30 pesos a day lang ma-save mo, di ba? 1,000 yung buwan-buwan eh. 1,000 yun. Oo, sir. Kaya dapat mapakinggan kayo ng mga OFWs kahit ngayon lang, no? Yung 9:30 to 10, live tayo sa Singapore. Gusto ko marinig ang inyong mga sermon. Kasi akala ng kadamihan sa atin, ang pananaw natin, kailangan malaking pera para yumaman eh. Mas komportable lang. Maliit na pera na regular tinatabi at nilalagak sa maayos na paraan, lalago at lalago. Sir, ilang porsyento po sa palagay nyo mga OFWs na natututong mag-impok? Mag-ipon. Malaki na po ba ang porsyento? Nag-improve na po ba tayo? Marami na po ba sila? Madaming may gusto. Walang maitabi. Hindi, madaming may gusto. Ang problema, yung kanilang pagkaintindi sa savings na nalalagak minsan sa na-scam sila. Diba? Dahil nga, may tatabig, ang kanilang pananaw, kailangan palaguin agad. Short term. Mabilisan. Pag gano'n ang attitude mo, wala. Siguradong babagsak ka. O kaya naman sir, pag nag-i-invest sila, yung sa investment nila na hindi sila kumikita. Halimbawa, minsan nag-invest sila sa kotse kaagad. Na imbes na nag-appreciate, nag-depreciate kung di nila ginagamit sa business. Hindi investment yun eh. Liability Pero na lang ginagamit mo yung kotse sa iyong negosyo. Correct. Pero kung yung kotse para lang masabi mo na pag nagtanong, sino may kotse para maitaas mo lang ang kamay mo. Ayun, maling-mali yun. Dapat meron kang kaibigan taga-tanong lagi. Para na itataas mo lagi yung kamay mo. Kaya yung mga iba sino may condominium? Kailangan itaas mo ang kamay mo. Napapabili 90%, ang aking obserbasyon, 90% ng mga maling galaw, yung tinatawag na premature acquisition of asset. Yeah. Na paaga kang bumili. Based lang ang decision mo kasi meron na akong pan-down payment. Tapos ang gagawing isip gagawin ko na ng paraan. Nako, yan ang maling-mali. Kasi pag pumasok ka dyan, down payment ang pinasok mo, you have entered into a contract. May utang ka na. Monthly yan. Monthly, whatever. Monthly, quarterly. Monthly ka na stress. Obligasyon na yan. Oo nga, nakaka-stress siya, marami na kung wala kang pagkukuhanan na sigurado, huwag ka pumasok. Actually, Tita Lu, ako... Ano yung aray ko din kay sir? idol ko din si Sir. Opo, binabasa ko ang kanyang mga libro. Sinasabi nga niya, pag nag-acquire ka na may utang pa yan, hindi na asset, liability pa rin yan. Kasi buwan-buwan nagbabayad ka pa rin. Akala kasi ng iba sa atin, pag nakabili sila ng sasakyan, nakapag-down, may asset na sila. Pero, may utang pala. Utang pa rin. Utang na loob. Pero sa publiko, pwede na naituro. Nakita mo yun, akin yun. Yun. Yabang. Yun ang yabang. Pero on a financial aspect, talo ka. Nandiyan ka pa. Ayan, siyempre pa, Tita Lu, yes. Jonas, siyempre pa sa kapakinabangan din bago tayo maputol, ay yun lang, may pagmamalaki lang namin dito sa Hong Kong, marami ng OFWs dito, ang kasama sa mga nag-invest sa Chowking Cebu, sa pag-aari po ng KSK Co-op, at marami na rin po ang investor diyan po na OFWs natin na may pag-aari naman ng kanilang sariling bangko diyan po sa Cavite City, sa Cavite, na kung saan tinawag siya ngayong own bank. One wealthy nation. Yaman yun. Ayan. At sa tulong yan ni FJC, yan ang may pagmamalaki namin. Sir, thank you so much. Salamat. Tita Lu. Yes. Jonas, sa susunod na Sabadong muli ng ating Sabayang Broadcast. Wala tayong broadcast. Bye! Salamat. Okay. Salamat, Tita Kelly. Bye-bye. Off the air tayo Saturday, 9:36 ang ating oras sa programang ito. Hatid sa inyo ng Paramount Life and General Insurance. Stroke, hit and run, dengue can lead to the ER. Paano kung wala kang cash? Introducing the ER Card Plus, 5,000 pesos of emergency room coverage, 10,000 pesos accidental death coverage, accredited in more than 200 hospitals and clinics nationwide. 400 pesos lang. With ER Card Plus, cashless and treatment sa ER. For more information, call Paramount Life at 840-5585. Kahit saan
panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama niyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Nagpapalang OWA, di kayo bibiguin. 9:37 ating oras hatid sa inyo ng Pag-ibig Fund. Sa pag-ibig ang pinaghirapan, may katuparan para sa mga pag-ibig housing loan borrowers na may arrears sa kanilang loan payments. Pagkakataon na para ayusin ang inyong pag-ibig housing loan account. Magpapatupad ang pag-ibig ng housing loan, restructuring, and penalty condonation program hanggang June 2012. Ang programa ay bukas sa mga miyembro na may arrears o utang sa kanilang bayad na hindi bababa sa 3 buwan. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa Loans Management Group sa phone number 654-7276 at 654-6559, 654-7241 or 654-7294. Maaari ding tumawag sa Pag-ibig Hotline na 724-4244 kung kayo ay nasa Metro Manila o di kaya ay makipag-ugnayan sa provincial branch na pinakamalapit sa inyo. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programang Gabay ng OFW International with Tita Lou Medina, Jonas Rivera, and of course ang ating special guest for tonight, si Mr. Francisco Colayco, isang financial expert at maraming libro na sinulat. Bestseller, Tita Lou. Bestseller talaga. Yes. At meron din siyang column sa Bulgar every Thursday and Friday. At marami siyang mga maituturo sa mga kababayan nating OFW, lalo na yung mga nakikinig online sa Radyo Pinoy Fans Club sa Taiwan. Maraming salamat sa inyong pag-text sa 0926-617-8082. Live na ba tayo sa Singapore, Bob? Okay. Wait lang ha, hindi pa tayo live sa Singapore, pero gusto kong batiin muna yung mga nakikinig sa... Sir, batiin yung mga nakikinig online sa Taiwan, sa Tainan, at meron tayong mga listeners, ito mga pangalan. Si Mary Ellen Esperos, meron siyang business na computer shop sa Pangasinan.